Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Happy Sunday. Happy Sunday mga kababayan ko. So meron tayong dalawang issue lang naman dahil Sunday ngayon. Dalawang issue lang ang pag-uusapan natin. Itong unang issue na to ay pinasa sa akin ni Sir Bobby. Shoutout kay Sir Bobby na supposed to be ano ko pa to? Kahapon ko pa sana isa. Nakalimutan ko lang. O nga pala no, mamayang gabi, hindi naman special, i-upload ko yung pagpunta namin sa Manila Film Center. Tapos yung Diwata Pares Overload review ko. Kasi yung ano ni Diwata, yung kainan ni Diwata, halos tanaw mo yung Manila Film Center. Kasi kumain kami doon, since doon na lang kami, di pinuntahan na namin yung Manila Film Center. Di ba? Basta ni-review ko na rin yung Diwata Pares kasi 'di ba almost 1 year kino-content ko na yung dati. Ngayon nabigyan ng pagkakataon na matikman talaga. So abangan niyo na lang mamayang gabi no. Hindi naman masyadong special yung video. Kung gusto niyo lang naman manood, di manood kayo. Kung di niyo trip, di okay lang. Now, dito tayo sa isang post no. Wait lang ha. Iaano ko lang to. Ito, may sinasabi si ate dito. Hindi ko kilala kung sino. Si Liz Chu. Pero feeling ko matagal ng issue to eh. Tingnan natin to. Anong sasabihin? Yung broke boys mentality daw. Play natin. Guys, I can smell broke boys from afar. As in, malayo pa lang, alam ko na. Yung broke boys, yung mga walang pera yun, ano? Aray? Alam nyo bakit? Because broke boys gives the worst solutions. You wanna know all about it? Here we go. Ibig sabihin ko nito is, alam nyo yung 299 pesos engagement ring issue? Is nakikita ko, yung mga kino-comment nilang mga comments is, di makasukal, di papa na lang kayo. At kayo magdedemand ng ganyan, eh hindi naman na kayo. Kung gusto niyo sa mayaman, edi sa mayaman kayo. Like, seriously. Tingnan nyo guys yung mindset ng mga broke boys. Di sila pwede maging disente. Kaming mga babae, hindi namin inaas. Nabigyan nyo kami ng 950,000 or 3-carat engagement ring. Do you understand? I don't think in this generation maraming babaeng ganun sa Pilipinas dahil karamihan ng mga babae dito is bare minimum enjoyer. But at least, give a decent one. Save up. Pumunta ka ng store, magtingin-tingin ka doon. So, I think it's really weird na ganito magbigay ng solusyon yung mga broke boys kung ayaw mo sa amin, edi doon ka sa mayaman. Obviously, kasi binibigyan ko lang kayo ng reality check and someone who lives in reality. If you're gonna ask me if ako lalaki, like, baliktad tayo, mag-iipon ako ng 1 taon kasi mahal na mahal ko tong babae. At least, for me, minimum 200,000. Because yun yung kaya ko financially. Kung ako, hindi ako working, kunyari, kaya ko lang is at least 50,000. Hindi bababa ng 50,000. Para, oh guys. So, nag-loop na. Meron naman punto si ate doon. Kasi ito yung issue nung, matagal na to issue na to eh. Last year pa yata to. Yung issue nung 299 na engagement ring. Tama ba ako? Tingnan nga natin yung issue na yun. Dahil lang Google daw tayo. Hanapin nga natin yung 299 engagement ring. Yan. Ito. Last year pa nga. Pinublish ito January 8, 2024. So ito yon. Anuhin muna natin Ito yung tinutukoy ni ate. Matagal na to. So ito yung post kasi nung the happy sa engagement ring. Sabing ganon. Payong kapatid, please hide my identity po. My boyfriend of 8 years just proposed to me. But nagigilty ako kasi I am upset due to the fact na the engagement ring only cost 299. Ganito na lang ba kababa yung halaga ko sa kanya na hindi niya man lang pinag-ipunan
pambili ng ring? Or di ko ba dapat i-big deal? Am I too immature to feel this way? Hindi niya alam na nakita ko yung ring binili niya sa Shopee. Ignore ko na lang ba itong nafe-feel ko? Or should I confront him? Kaso ayoko din naman na masira yung moment. So, dito no, sa post na to, may mga kulang na detalye. 'Di ba? May mga kulang na detalye. Pwede kasi ano ba talaga yung boyfriend mo? Wala ba talagang pera 'yan? Kasi ako for me no, kung walang pera yung boyfriend mo, unang-una, let's say as in walang pera talaga. Unang-una, hindi magyayaya magpakasal yan. 'Di ba? Pangalawa, kung alam mo, kasi 8 years mo nang kilala yan eh. Kung 8 years mo nang kilala yung boyfriend mo, kilala mong walang pera, maiintindihan mo na 299 lang ang kaya niyang bilhin para sa'yo. Kasi nga walang pera eh. 'Di ba? Bakit ka magde-demand? So, ang theory ko dito, theory lang naman, kaya siya nagagalit, alam niya yung kapasidad ng boyfriend niya. Alam niya yung kapasidad ng boyfriend niya, pero 299 lang ang binili sa kanya. Kaya siya nagagalit. May point ba ako doon o wala? 'Di ba? Now, yung reason ng boyfriend mo, siya lang ang nakakaalam nun kung bakit niya ginawa. Pwede kasing kuripot lang talaga yung boyfriend mo, or tinitesting ka lang kung gold digger ka. Or tinitesting ka lang kung mahal mo ba talaga siya, matatanggap mo siya. Maybe, no? Maybe merong nagsasabi na sa boyfriend mo na, alam mo, mukhang pera lang ang habol sa'yo niyan eh. Pwede naman kasing ganon. Hindi ko sinasabing ganon na nangyari. Pwede naman ganon na sinusubukan ka lang. 'Di ba? At the end of the day, ang importante diyan, kilala mo yung boyfriend mo eh. Kilala mo yung boyfriend mo na magiging stable ka sa kanya, hindi kanya pababayaan. 'Yun ang pinaka-importante sa lahat. I don't think na may bearing pa yung value nung engagement ring. Siguro magkakaroon ng bearing 'yan kung plano mong iyabang 'yan sa mga kaibigan mo. 'Yon, magkakaroon ng bearing yung kasi ano ba ang purpose ng presyo? Let's say halimbawa, nabigyan ka ng 3 million na engagement ring. Sure ka ba na magiging maligaya yung pagsasama nyo habang buhay? Anong dahilan para sa bakit kailangan para ipakita na mahal ka nung lalaki? Yun ba yun? I don't think so. 'Di ba? Kaya mo tinitingnan yung halaga niyan para may maikwento ka na, oy, no, binigay sa akin ng boyfriend ko 3 million yan. Hindi ako naniniwala na patutunayan na mahal ka dahil sa presyo ng engagement ring na ibibigay sa'yo. May mga mayayaman dyan, nagde-divorce din eh. Yung mga celebrity na millions of dollars yung halaga ng engagement ring na binibigay. Binubugbog pa nga yung iba eh. I don't think na napakababaw na batayan yan na sabihin mo na hindi mahalaga. Pero ang sabi kasi ni ate dito, na naiintindihan ko din naman, no? Naiintindihan ko din naman. I can smell broke boys from afar. As in, malayo pa lang. Kasi ang nangyari dito, hinusgahan niyo yung mga nagsasabi nun eh. Sure ka ba nung yung mga nagsasabi, tingnan natin yung mga comments na alam niyo bakit? Because broke boys gives the worst solutions. You wanna know all about it? Here we go. Ibig sabihin ko nito is, alam niyo yung 299 pesos engagement ring issue? Is nakikita ko, yung mga kino-comment nilang mga comments is, di makasukal, di papa na lang kayo. Mag-sugar daddy na lang daw. 'Di ba? Paano mo nasabing broke boys yung nagsabi nun? Anong patunay mo na wala talagang pera yung nagsabi nun? Hindi ba pwede mga practical? Sa hirap kasi ng buhay ngayon, alam mo ma'am, sa hirap ng buhay ngayon, yung may mga milyones sa loob ng bank account nila, feeling nila mahirap pa rin sila eh. 'Di ba? Parang yan kasi, yung pagiging mentality na isa kang mahirap or broke ka, kahit milyones pa ang laman ng bank account mo, pwede mo maramdaman yan eh. Alam mo kung bakit? Let's say may negosyo ka,
Tapos, yung pera nila minsan natutulog dun sa mga products nila sa store. Hindi agad nagiging pera. Kasi subject yung pagiging mahirap, subjective yun eh. Meron lang talagang tao na takot mawalan ng pera. Meron naman tao na nagkaroon lang ng 50,000 sa bank account, feeling nila mayaman na sila. 'Di ba? Depende sa mentality ng tao 'yon. Parang unfair naman na husgahan mo na broke boys yung mga nagsasabi na di mag-asukal de papa na lang, mag-sugar daddy na lang kayo. Kung talaga namang practicality yung hinahabol. Kasi ganito yan, no matter kung barat man yung boyfriend mo or hindi, ang importante nun kasi mahal mo siya eh. Matatanggap mo siya kung ano siya. Hindi dahil yung engagement. Kasi ang iniisip nyo kasing mga babae, sorry yung iyayabang nyo lang eh sa mga amigas nyo. 'Di ba? Pwede nyo naman iyabang, oy, engaged na kami. Tapos. Kasi ang hinahabol nyo, patingin nga ng engagement ring mo, yun kasi hinahabol nyo dun eh. At kayo magdedemand ng ganyan, hindi naman na kayo. Kung gusto niyo sa mayaman, edi sa mayaman kayo. Like, seriously. Tingnan nyo guys yung mindset ng mga broke boys. Di sila pwede maging disente. Oy, hindi ba pagiging decente din yun na ka? Masyado naman ang nun. Ba't mo pagbibintangan na hindi decente yun? So, kapag ibig mo sabihin yung nag-propose dito, hindi decente yung 299 na engagement ring? Ano level ng pagiging decente sa'yo, ma'am? Nakukuha ko naman yung nakukuha ko naman yung ibig niya sabihin. Kaya lang sometimes, mas more on yung mga katulad kasi ni ma'am, more on gusto nila may iyayabang sila eh. 'Di ba? Yun ang mindset nitong mga to, kailangan maging in or dapat bida. Na kung tutuusin, walang bearing yan eh. Ang magiging bida kapag naging maganda yung pagsasama nyo. Hindi yung kung ano yung masyado mababaw ito. Mga babae, hindi namin inaas. Nabigyan nyo kami ng 950,000 or 3-carat engagement ring. Do you understand? I don't think in this generation maraming babaeng ganun sa Pilipinas dahil karamihan ng mga babae dito is bare minimum enjoyer. But at least, give a decent one. Save up. Pumunta ka ng store, magtingin-tingin ka doon. Hindi na ito love eh. Pagde-demand na ito, ma'am eh. Kasi kung love yung habol mo, hindi mo didiktahan kung anong dapat gawin ng tao para sa'yo. 'Di ba? Kung mindset mo yan, hanggang isip mo na lang yan. Pero wag mong iuutos yan. Paano kung iba yung standard nung tao na pagpapakitang mahal ka? Katulad ng sinabi kong pagiging practical, sometimes merong 200 mga kandidado dito. Ang ingay eh. 'Di ba? Sometimes, 'di ba, 299 yung binili. Kaysa bumili ako ng 3 million na wedding ring, uunahin ko magpagawa ng bahay. Tapos yung wedding ring, yung engagement ring ko 299 lang, pero yung 3 million na papambili ko sa engagement ring mo ay gagawin ko sa bahay natin. Or iipon ko. Yung si Ramon Ang, pakinggan niyo yung mga sinasabi niya. Hindi ganyan ang mindset ng mga totoong mayayaman eh. 'Di ba? Yung mga broke boys na tinutukoy mo diyan, ano 'yon? Mindset 'yun ni Ramon Ang. Kilala mo si Ramon Ang? 'Di ba? Kasi yan ang mentality daw nung mahanap ko pa may mga videos ni Ramon Ang sa Facebook. Hanapin natin ha. Na kung may pera ka, save it for the rainy days daw. Hindi yung mga ganyan. Pwede nyo namang ipalusot, no? Wait lang, Ramon Ang videos. Pwede nyo naman kasing ipalusot na hindi, alahas yun eh. Alahas yun, investment yun.
Engagement ring mo, memorable yon, ibebenta mo. Ano ka ba? Kung gusto mo, kung memories lang nung engagement, okay na yung 299. Practicality ang tawag doon. Pakinggan natin si Ramon Angha. Araw-araw magtrabaho ka lang. You cannot go wrong with that. Eh ngayon kung araw-araw nangungutang ka para gastusin, malaking problema yon. If you live within your means, kung ang kita mo, ginagastos mo yung kalahati lamang nun, yung kalahati naman, iniipon mo para mapag-aral mo yung mga anak mo o pangbili mo ng gamot in the future, wala ka ng problema. Eh ngayon, magtrabaho ka lang mabuti, may swerteng darating. At pagtingin ng lahat ng kadil mo sa buhay, pwedeng pagkatiwalaan to, mabuting tao to. Oh, you will have more opportunities. Opo. Eh ngayon, kung tingin nila sa'yo, mandurugas ka, manloloko ka, at Hindi, wrong video, no? Wrong video. Yung gusto ko yung sa luho eh. Bagal naman yung internet. Anyway, you get my point naman, ano? Hanapin nyo na lang yung video na yon. Hindi ko na mahanap eh. Spontaneous kasi ako gumawa ng reaction video. Pero you know what I mean. Yung sinasabi kasi ni ate na pag-ipunan mo, wala ka na doon. Nasa way na naming mga lalaki kung paano namin ipapakita kung mahal namin yung babae o hindi. Kung hindi mo matatanggap yung way namin, edi wag mong tanggapin. Maghanap ka ng iba. Totoo yung sinasabi nung broke boys na nandyan. 'Di ba? Ang love kasi ano yan eh, nakukuha yan sa intindihan eh. Hindi ka dapat nagde-demand kung ano dapat ang makuha mo. 'Di ba? So, I think it's really weird na ganito magbigay ng solusyon yung mga broke boys kung ayaw mo sa amin, edi doon ka sa mayaman. Oh, Hindi, totoo yun. Ganun yung pamamaraan ko eh. 'Di ba? Kailangan i-accept mo yun. 'Di ba? Para mga babae, kung kayo may mga tililing, kailangan namin tanggapin yun sa inyo. Pwede ba namin sabihin sa inyo na "Hoy, wag magpakatililing ha pag magkasama tayo." Hindi eh. Ngayon, kung hindi na namin kayang katililingan nyo, di iwan namin kayo. Ganun yun. Minsan, yun pa nga ang dahilan nyo rin eh. Wala to. Kasi ang habol nyo lang kasi talaga, sorry ha, yung may maiyayabang lang kayo. Which is hindi maganda. Paano pag dumating yung time na nasanay kayo sa ganyan, na kaya nga mas maganda palaging low-key lang lagi eh. 'Di ba? Kasi ang mangyayari niyan, pag lagi kang ganyan at biglang hindi ka na naging ganyan, mas kabawasan sa pagkatao. Dati maganda lagi ang alahas mo, no? Laging bago ang cellphone mo dahil binibigyan ka lagi ng boyfriend mo ng bagong ganon. Paano pag dumating ang time na wala na maibigay sa'yo, iiwan mo? Diba? Hindi maganda. obviously, kasi binibigyan ko lang kayo ng reality check and someone who lives in reality. If you're gonna ask me if ako lalaki, like, baliktad tayo, mag-iipon ako ng 1 taon kasi mahal na mahal ko tong babae. At least, for me, minimum 200,000. Yung sinasabi mo na yan, nasa pagpapasya na yun ng lalaki yun. Ikaw yan. Hindi naman lahat ng tao ikaw eh. Sa'yo yan, opinion mo yan. 'Di ba? Kung yan ang standard mo, ngayon, ang maipapayo ko, kung hindi mo nakuha yung ganyang standard mo, wag mong tanggapin. Katulad netong babae na to, kung hindi ka maligaya dito, wag mong tanggapin. 'Di ba? Kung ito yung sukatan ng pagmamahal mo sa'yo, wag mong tanggapin. Parang ganito yan, men, Ito, pag pinag-uusapan natin ng love, ikumpara natin ito sa mga anak nyo na bata. 'Di ba? Alam naman natin ang magandang drawing sa pangit na drawing. 'Di ba? Alam natin yung mga professional na card, yung mga Hallmark greeting cards. Kapag alin ang mas magandang tanggapin? Yung magandang Hallmark greeting cards o yung card na ginawa ng anak mo na pangit ang drawing? Na I love you mommy, I love you daddy, tapos mukhang butiki yung drawing. Ako mas pipiliin ko pa yung ginawa ng anak ko eh. Kesa dun sa mga magagandang picture ng kasi yun talaga galing sa anak ko yun eh.
Anak ko yung nagdesisyon nun kung paano niya dinrowing yon, kung paano niya inano yon. Talagang nag-effort yung anak ko sa, kahit ba naman na ang pangit-pangit nun, di ba in reality, yung mga drawing ng bata, pangit naman talaga eh. Kung ikukumpara mo doon sa mga drawing ni Leonardo da Vinci. Kasi nasa ano kasi yun eh, nasa pagtanggap mo kasi yun eh. Di ba? Kahit ba naman namumurahin niya na, ito ha, to be honest sa iyo, ako lumaki ako na mayaman. Yung binibigay sa akin ng mga magulang kong laruan nun, kasi kolektor na ako ng Star Wars noon pa eh. Mamahalin yun. Pero yung lola ko, bumili ng laruan sa palengke. Mas gustong gusto ko yun. Kasi yung lola ko, ramdam na ramdam ko talaga yung pagmamahal nun eh. Kasi yung lola ko, hindi naman ganun kayaman. Tapos biglang uuwi ng bahay, iyak tuloy ako. 'Di ba? Pupunta ng bahay, alam mo yung binili sa palengke na truck. 'Di ba? Nung nasunog yung bahay namin, yun yung pinakainiyakan ko. Kaya wala sa value 'yan. Gustong-gusto ko yun, hindi ko alam kung bakit. Yung mga binili ng magulang ko sa Shangri-La na yung mga ganito, yung mga Star Wars, display ko lang yun eh. Pero lagi kong dala-dala yung 'di ba men? Yun dapat yung mentality doon. Hindi dahil mahal or ano. Kasi yung kaya, feeling ko dito sa boyfriend na to, kaya naman ito eh. Kaya naman niya talagang bilhin yan eh. Dahil just imagine, 8 years mo nang kilala yan. Dahil kung talaga walang pera yan, hindi mo dapat pakakasalan yan. Anyway, move on tayo no, dito sa isang issue. Dito sa isang issue. Ito naman, yung mga kababayan daw natin, nag-rally. Nag-rally sa... Ito daw. May caption dito eh. Kawawang 17 OFWs kulong dahil inabot dahil sa kanilang tatay di daw. Ito ba yon? Parang ano to, kasi ang details so 17, kung 17 OFW, ba't ang dami nito? Higit 17 pa yata to. Tapos, sige, panoorin natin naman itong sa ito. Ako ng legal assistance ang Department of Foreign Affairs sa 17 Pilipinong inaresto sa Qatar. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Doha, nakadetine ngayon ang mga nasabing Pinoy dahil sa pag-organisa ng hindi otorisadong political rally nitong Biyernes. Nakikipag-ugnayan sila ang embahada sa mga lokal na otoridad para mabigyan sila ng kaukulang tulong. Iginit naman ni Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs na dapat iwasan ang paglahok sa mga political rally sa Qatar dahil bawal ang ganitong uri ng pagtitipon doon. Nauna na ring nag-abiso ang embahada sa mga Pinoy sa Qatar na sundin ang mga batas doon para hindi mapahamak. It doesn't mean though that I'll be optimistic. It doesn't mean that they'll be convicted, jailed. Eventually, they may be released after a short stay in detention maybe. We'll see about that. Pero ang problema po, kung palagi natin gagawin to, baka magiging mas stricto yung mga Qataris at next time mag-deport na sila ng mga nagrarally. So, yun yung nangyari, no? Nag-rally. Sana man lang, hindi nyo na inano yun. Hindi nyo ginawa. Pero, may ano dito may nagsabi, parang, wait lang ha, papakita ko sa inyo. I don't know kung totoo to. 'Di ba? Pero ito yung nangyari daw, totoong nangyari doon. Sabi dito, pawang katotohanan lang, disregard kung pro or anti-Duterte tayo. Pero nais ko lang linawin ang mga kumakalat na fake news. Andun ako mismo sa venue, Sea Line Private Beach Resort, nung nangyari ang paghuli sa mga sinasabing mga nadampot na mga Pilipino. Kaya kung may mga hindi dapat paniwalaan, yung mga taong wala naman talaga sa venue or hindi nakita ang tunay na pangyayari.
Ito yung mga sumusunod na fake information. Number 1, March 27 nangyari ang panghuhuli at hindi March 28. Walang rally o political demonstration na ginagawa o naganap. Normal night swimming, picnic at family gathering lang ang ginagawa. Kaya maraming mga bata na rin nakasama ng mga magulang. Sinong magulang ba ang isasama ang mga anak nila kung alam nila na may rally sa pupuntahan nila? So kung may inimbitahan man sa presinto na approximately 17 to 20 na katao, out of more or less 150 estimated na mga Filipinong pumunta doon sa resort, ay dahil nakita silang naka-DDS shirts, magkakahiwalay daw. Which is normal naman sa mga humahanga ni former president. So, yung mga kumakalat na photos about bring him back, FPRRD, old photos po iyon na mga nakunan 2 weeks before itong nasabing panghuhuli and not during the said night. And lastly, hindi totoong humihingi ng tulong kay PBBM yung mga nadampot. Kasi una, nakakulong sila. Wala silang hawak na cellphone. So no chance for outside communication. At pangalawa, DDS diehard ang mga yon. Ba't hihingi ng tulong sa taong against sa kanila? Gayon pa man, ako'y naniniwala na hindi nagkulang ang Philippine Embassy dito sa Qatar para magpaalala sa mga Pilipino kung ano ang pinagbabawal. At tungkulin ng embahada ng pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan sa iba't ibang bansa. So tigilan na po natin ang pagkakalat ng fake news about sa nangyari dito nung Thursday night, March 27, 2025 at around 8:30 PM dahil wala kayo sa actual na pangyayari at mismong venue. Ano man ang kahinatnan ng paglilinaw kong ito, handa ako makulong, mapalabas lang ang katotohanan kesa makulong dahil sa kasinungalingan at walang pinagsisihan kasi I am not Filipino for nothing. So parang pinapalabas dito sa post na to na hindi totoo yung nangyaring panghuli dahil wala namang political rally daw na nangyari. However, kung ano man yung... Pero nagsalita na kasi itong Philippine Embassy. Kinonfirm ng Philippine Embassy na ganun talaga yung nangyari. Para sa akin, mas may credibility itong hindi pala Philippine Embassy, sorry, Department of Foreign Affairs. Yung pala yung nagsabi. 'Di ba? Mas paniniwalaan ko 'to. Kaya lang, syempre, yung nakakabahala kasi dito, no, do sa mga comment dito, katulad nito, no, pinupolitika pa rin. Ay, mga kababayan, huwag kayong tumanggap ng anumang tulong mula sa administrasyon ni PBBM. Mamaya, magkautang na loob kayo, dapat loyal kayo kay tatay, kay Inday Sara, kayo magpatulong. No, hindi naman political yan eh. Obligado talaga ang DFA na gawin ang trabaho nila. Irregardless kung anti yan or pro-BBM. Ang pinag-uusapan dito kasi, nagkamali yung mga kababayan natin doon sa ibang bansa. Katulad lang yan ng mga kababayan natin na nakulong dahil pumatay or nagnakaw or kahit anong mga natin na ginawang kalokohan ng mga kababayan natin. Katulad lang yan nun. Huwag niyong politikahin, 'di ba? So lalabas na ganyan, dapat yung mga hindi bumoto kay PBBM, dapat hindi niya natulungan yun. Mga tutulungan niya lang, yung mga bumoto lang sa kanya. Hindi pwede. Buong Pilipinas ang kanyang paglilingkuran eh. At kasama yung mga, kahit ayaw sa kanya ng mga yan, kasama yan doon. 'Di ba? Tapos tayo mga kababayan naman, 'di ba? Yung mga gagawin natin sa ibang bansa, pag-isipan naman natin. Kasi wala tayo sa Pilipinas. Hindi uubra sa ibang bansa yung ginagawa natin sa Pilipinas. Dito, pwede kang makalusot, no? May mga bagay na pwede kang makalusot na gagawin mo dito. Huwag mong iisipin na kung ano yung treatment sa'yo dito, ganyan din ang magiging treatment sa'yo sa ibang bansa. 'Di ba? Hindi natin culture kung anong meron diyan. Makisama kayo. Meron nga akong kakilala. Nag-OFW naman siya sa UAE. Now, may nagbenta daw sa kanyang lokal doon. Nakalimutan ako kung cellphone ba, basta gadget eh.
halimbawa cellphone yung binenta sa kanya, defective. Tapos parang pinalalabas pa na siya pa yung sinungaling. Kahit gustong-gusto niya daw suntokin o bugbugin yung yung lokal na nagbenta sa kanya, hindi niya daw talaga ginawa. Kasi magkano lang ang nawala sa kanya? Let's say 200 dirhams or ganon. Kukulangin yun pag nakulong siya. 'Di ba? Kaya pag-iisipan natin, yung pride natin, minsan bawas-bawasan natin pag nandun tayo sa ibang bansa. 'Di ba? Tsaka lahat ng gagawin mo doon, pag-iisipan mo talaga dapat. Huwag ka maging kampante na hindi, poprotektahan ako ng Pilipinas, o, 'di ba? Yun ang number one rule pag lumabas kayo ng bansa. Ako, alam mo, muntik na ako diyan sa nung first time ko sa Hong Kong ba? First time ko doon. Alam mo yung parang kaming dalawa ng kabarkada ko, parang minamak namin yung magsalita yung mga Chinese. Offensive pala yun dati. Buti hindi kami naririnig nun. 'Di ba? Pagka ikaw ay nayari doon, mamomroblema na naman ang DFA sa'yo. 'Di ba, mga kababayan ko? Kaya regardless ko anong political belief natin, kung sablay tayo doon sa ginawa natin. Don't know, malalaman naman natin 'yan sa mga susunod na araw kung ano ba talaga yung detalye niyan eh. Maliban na lang kung nalaman natin yung totoong detalye, hindi na ibabalita ng mainstream media. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, happy Sunday. Yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye.